Magandang umaga, Mr. Lino! Pogo, lapid! Tinakot mo pa ako, sinabi mo hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging dalawang bala. Isang bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Senator Lito Lapid ang Supremo para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Paano ba kasi nabanggit ang pangalang Lito Lapid? Saan ba nagsimula? Saan ba nanggaling, Senator? Dahil siguro po anak ako ng Porac. Tiga Porac po ako. Yun po siguro ang iniugnay sa akin. Dawit na. Basta tiga Porac, Pampanga, hindi po namin alam. Itong vloggers na ito, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. So itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kumbaga parang estranghero. Itong vlogger na ito, lalaki ba ito, babae? Hindi ko po alam. Alam ko lalaki. Pero ano po, hindi ko siya kilala. Hindi pa ko nakita. Gusto ko, manggaling na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. Para na-imagine kita, Supremo, parang gusto mong tirahin ng isang bala at dalawang mata yung tatamaan Hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan Yun lang pala. Kaya nagagalit itong si Lito Lapid kay vlogger Toto Kausing kasi nga si Toto Kausing ang nag-expose mga kababayan ng mga di umano'y kinasasangkutan ni Lito Lapid dyan po sa Pogo. Si Toto Kausing ang nagsabi na eto raw si Lito Lapid ay di umano'y protector ng Pogo. At sabi ni Toto Kausing mga kababayan na ang lupang kinatatayuan ng Pogo dyan po sa Porac, Pampanga ay pagmamayari ni Lito Lapid. At maraming di umano'y syempre bilang protector, ibig sabihin ikaw ay kumikita dyan sa Pogo. Ayan po yung mga expose ni Toto Kausing laban po kay Lito Lapid, kaya galit na galit si Leon Guerrero. At meron po siyang interview mga kababayan na talagang hanggang ngayon ramdam na ramdam ko yung galit nito ni Lito Lapid kay vlogger Toto Kausing. So ngayon ang sabi, nagtanong kasi nag-interview sa kanya, sabi niya, eto ba vlogger na to, ano ba? Kapag medyo lalabanan mo ba itong vlogger na to, gagamitan mo pa, hihiwalayin mo pa ba yung bala para mahati? Kasi ganun yung style niya. Yung hahatiin yung balang ganun. Na kahit biro mga kababayan, mula sa isang senator, hindi niya dapat sinasabi yan, lalo na, mainit siya dito kay vlogger Toto Kausing. So mahirap kasi magsalita ng ganun sa totoo lang mga kababayan. Kung sakaling biro lang yan, hindi dapat sinasabi yan ng hindi yan sinasabi ng isang senator, incumbent senator. Kasi kahit biro yan, paano kung may nangyari kay Toto Kausing? Tapos nagsalita ka ng ganyan, di automatic, ikaw agad ang pagbibintangan. So yan po ay death threat di umano. At dapat makakita ito, mapanood itong interview kay Leon Guerrero, dito kay Supremo, dito kay Primo, kay Lito Lapid. At kung kinakailangan ay sampahan niya ng kaso ng death threat, ito si Leon Guerrero. Hindi natin alam kung biro, pero kung biro man ito mga kababayan, hindi dapat ito sinasabi ng isang senator. Diba? Kasi senator ka, ginagalang ka ng taong bayan, ginagalang ka ng dyan bilang senator. Honorable nga tawag sa iyo di ba? Tapos magsasalita ka ng ganyan, hindi na kinakailangan ng hatiin pa yung bala, isang bala lang, tatamaan yan. Sabi ni Lito Lapid. Di ba? Pwede naman yung sabihin, hindi na siguro tayo abot sa ganon. Di ba? Di ba dapat ganon sinabi niya? Para na-imagine kita, Supremo, parang gusto mong tirahin ng isang bala at dalawang mata yung tatamaan Hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan Yan po ang mga kagalang-galang na senador ng Republika ng Pilipinas. Manuel Lito Lapid. Pang-barangay kagawad to Papatulan si Toto Kausing, mapipikon sa ganun lang na issue. Sa ganun lang na nangyayari. Sasabihan mo si Toto Kausing, isang bala ka lang. Tinanong kasi siya mga kabunyog ng nung isang vlogger, kung hindi ako nagkakamali, Raymond Dinesa daw yan Hindi ko kasi masyadong kilala. Tinanong si Lito Lapid, Supremo, ano bang tingin mo? Kailangan pa bang hatiin ang bala para tamaan? Alam nyo naman yung kwento nung, di ba, yung Julio Valiente yon, yung may dalawang kalaban, iisang bala na lang natira.
May kutsilyo si Lito Lapid. O nahati yung bala. Patay yung dalawang kalapit. Sa pelikula, oo. Sa pelikula, oo. Kala niya yata, promotion ng pelikula niya itong interview sa kanya. Ay, wala eh. Supremo, kailangan pa bang hatiin ang bala para matamaan mo? Sabi ni Lito Lapid, hindi, isang bala lang. Tatamaan ko na yan. Yan, mga kabunyog. Yan ang senador ng Pilipinas. Anyway, ganyan kababaw. Huwag na siyang magbanta. Hindi yan karapat-dapat sa isang public official. Huwag manakot, huwag magbanta, huwag magkaso. Sa ganyan lang kasimpleng bagay, magkakaso ka na. Sabihin mo pang hindi totoo yung sinasabi ni Engineer Tuto Kausing. O di magkakaso ka na pala. Mali yun. Kasi public official ka, talagang gagawang ka ng mga issue. Normal yun. Kung ayaw mo ng ganun, huwag ka ng kumandidato sa 2025, Lito Lapid. Well, Mr. Lito Lapid, tinakot mo pa ako, sinabi mo hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging dalawang bala. Isang bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Sinasabi mo yan, maaring joke lang sa yan, pero ang dating sa akin yan ay you are threatening to kill me. At because of that, sasampahan kita ng cybercrime of grave threats. Sige, abangan mo yan. At magkita tayo sa Office of the City Prosecutor. Mr. Lito Lapid, mag-isip ka na. Itulungan mo naman ang bansa. Huwag ka na tumakbo para hindi na magkaroon pa ng kargo na magbabayad ang bansa ng sweldo sa tao na wala namang ginagawa kagaya mo. At saka, ulitin ko lang, yung pag-artista mo sa Batang Quiapo, pinuno ka, tapos pinalabas mo na mister ka ni Lorna Tolentino, buti hindi babangon sa kanyang libingan si Rode Fernandez. Pinapalabas mo na ikaw ano ibig sabihin yan? Double compensation, kumikita ka na, bilang senador, may sweldo ka na, imbis na magtrabaho ka, nagpipelikula ka. So, ano mangyari? Double compensation law ang nilabag mo. Pangalawa, dahil sa contract sa trabaho sa Senado, ang ginagawa mo, nasi-shooting ka pa, ang oras ng Senado para sa iyo na sinisweldohan ka namin, ay ginamit mo sa pag-shooting-shooting. Kaya ang tawag yan, conflict of interest. Dapat kasuhan ka rin sa paglabag sa ethics. Mag-prepare ako ng ethics complaint laban sa iyo. Mag-prepare din ako ng criminal complaint, isasampa ko sa Office of the Ombudsman laban sa iyo kasi ang ginagawa mo ay grave misconduct yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at pag-isipan Mr. Lito Lapid. Okay, so magandang umaga po, Mr. Lapid. Tapos idinadamay mo pa si Bong Revilla. Sabi mo, bakit ako lang tutukan ng vlogger na yan? Meron namang ibang senador rito na may pogo rin. Ang sinasabi niya, si Bong Revilla. Di susunod na si Bong Revilla. Kasunod yan. Una mo na ikaw, tapusin mo na kita. Mr. Lito Lapid? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.